What? Ang araw sa inyo guys. Marami lang talaga tayong maririnig dito sa ating vlog, no? Mga hindi talaga kasama sa ating mga background music. Hindi ko nga alam, baka makapiright ako nito guys kasi What? mga kapitbahay natin napakalakas mag-sounds. Hindi ko nga bakit alam ba sila sounds dito guys kasi rinig naman. Rinig naman eh. Kaya kami nga, kung nga rinig ko, ilang bahay na yun. Ilang bahay na yung ayun na nga guys. Sana lang hindi tayo makapiright, no? YouTube baka naman, Facebook baka naman, huwag mo kayo copyright. Tanging sa'yo. Mapapakanta ka na lang talaga guys. Mapapaiyak ka na lang talaga sa pag baka sounds dito talaga eh. Parang akala mo eh laging may ihahatid sa ano ba? Alam mo na yun. So yun na nga guys. Etong video natin ngayong araw ay para sa mga katanungan ninyo nung mga nakaraan pa. Ano ba yun? About sa ating printing. Magkano ba yung ating puhunan dito? Magkano ba yung kinikita natin dito? Ano pa? So yung paano ba natin ito ginagawa? Yung pag-printing business. Paano nga ba ako nagsimula dito sa printing business? So yun guys. Unahin na natin yung paano ako dito nagsimula sa printing business. At ano yung humikayat sa akin? Paano o bakit ako na punta rito sa pag-printing business. So yun, ano guys. Since nung galing ako ng Taiwan, so ex-Taiwan ako guys. OFW ako dati. Dumating ako dito sa Pilipinas, saktong nag-pandemic, saktong nag-lockdown. Yun guys, ma-share ko lang kasi sobrang daming nagpapaprint, sobrang daming nagpapalaminate, naghahanap ng Xerox. Yung aking misis, tumatambay ako sa kanila dati. Doon kasi sa bahay nila, ma-share ko lang din, galing kasi siya ng Europe. So nag-isang taon siya doon, nagtrabaho siya doon ng isang taon. Nag-uwi siya ng printer. So yun, yung printer na yun yung Canon. Hindi ko alam kung ano yung basta Canon ang ano niya, hindi ko na matandaan, na merong Xerox, no? Nung dumating yun, hindi nila mapagana, hindi nagpiprint na maayos. Alam naman tayo, alam mo naman ako kasi makalikot kasi ako sa mga gamit. So yung mga gamit ko nga dito guys, kapag halimbawa ay nagkakaroon ng diferensya, nasisira, ay ako na mismo yung gumagawa. Pag hindi naman ako yung gumagawa, yung mga alam ko lang gawin, ginagawa ko yun guys. Syempre may YouTube naman, no, marami naman source kung paano natin malalaman yung troubleshoot. So yun, pero ako talaga is makalikot talaga ako, marami akong mga gamit na binili para makapag-ayos-ayos na mga bagay-bagay. So yun, doon na nga tayo sa printer. Yung printer na yun kasi guys, naisipan kong ayusin. At nung naayos ko guys, dahil yung cartridge lang naman, na-stock lang naman yung ink doon sa head ng cartridge, napagana ko siya. So yun, nung nagkaroon, nung dinala ko ulit sa bahay nung misis ko, ano siya, may mga naghahanap ng Xerox. Edi ginawa namin, bumili kami ng isang rim na bond paper at nag-alok kami ng Xerox. Magkano ba ang Xerox noon nating alok namin? Siguro 4 pesos o 3 pesos o 2, parang ganun. Sa sobrang kailangan ng mga tao yung Xerox dati dahil sa mga yung tawag doon, yung ID, quarantine pass, yung quarantine pass guys. Ang dami nagpapa-Xerox niyan. Tapos yung mga valid ID nila baliktaran. Kasi ginagamit nila pag lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa Maynila.
at yung kailangan ng mga company nila, yung mga ID nila. Sabihin na natin dito sa barangay. Kasi may mga ayuda din, kailangan din ng quarantine pass, ID, valid ID. Marami naghahanap ng Xerox. So yun, ginawa namin, nag-Xerox kami. Tapos kinalaunan, yung nagka-idea kami, nag-research kami kung paano mag-aalok na rin ba kami ng picture, kasi may mga naghahanap na rin ng picture kasi may nagse-Xerox nga kami. Tapos kasi nung sinama na namin yung printing ng documents, kaya may mga nagamit ng 2x2 at 1x1 na picture. So yun, pinag-aralan namin kung paano nagbayad kami ng tao na magtuturo sa amin physically ng paano humawak ng Photoshop o mag-operate o kung paano gumamit ng Photoshop, Adobe Photoshop. So yun ang natutunan namin, kasi ako hindi lang sa hardware, software din, kumbaga mabusisi ako, mausisa ako sa iba't ibang uri ng mga ginagamit, lalong-lalo na sa business, no, magagamit sa business, mapagkakakitaan. Inuusisa ako maigian kung ano yung mga dapat gawin, gamitin. So yun guys, doon kami nagsimula at naglalaminate na rin kami, bumili rin kami ng mga laminating machine. So ang binili nga namin guys nung una yung parang maliit na laminator. So yun, nanghingi kami ng advice dun sa mga kakilala namin, mga kaibigan namin na nagpi-print din. Sabi nila, wag yan ang bilhin mo kasi hindi yan kakayanin kapag sobrang dami na nagpapalaminate sa inyo. Tsaka hindi talaga yan applicable sa business, pang personal lang yan. Kaya kasi yung ginamit namin na yun guys, ni maliit lang, yung tig sa 600 lang yata yan o 500 pesos na laminator na maliit lang talaga guys, parang ganyan lang siya. Hindi katulad nung ginagamit namin na malaki na laminator talaga, ay heavy duty na yun guys. Heavy duty yon sa paglalaminate. So yun, tinuruan pa nila kami ng ibang tips, anong gagamiting photo paper, anong gagamiting ink, kasi yung ginagamit namin anong gagamiting printer. So yun, nagpaturo din kami sa kanila guys. Hindi kami nahiya na kumbaga isinantabi na namin yung hiya kasi kailangan din talaga, no? Hindi naman pwedeng yung ipon natin may stock lang o mauubos lang sa kakagamit, no? Mas maganda yung ipon natin, gamitin natin, paikutin natin ng paikutin. Kahit maliit lang yan, mapapalago niya yan. So sobrang liit lang ng shop namin dati dun sa pwesto o dun sa bahay ng girlfriend ko na ngayon asawa ko na, ay sobrang liit lang nun kasi ang binibili lang namin na mga bond paper nun ay siguro 3 rim lang na short, 1 rim na long, 1 rim na A4. Pero ngayon guys, sa awa ng Diyos ay medyo lumaki na yung ating shop. So yun, dun kami nag-umpisa sa maliit at sa parang ignorante kami sa pag-print. Nagtanong-tanong kami, ano pa ba, ignorante kami sa mga gamit pa noon, sa kung paano, ano yung ginagamit sa pag-print. So yun, nagtanong lang din kami, no? Isang tabi na lang natin yung hiya natin para kumbaga hindi naman makapal yung mukha natin kung magtatanong tayo, hindi naman masama ang tanong no? Lalo na sa mga kapwa natin nagpiprint din, ano po. Kung ikaw guys, kung ikaw na nanonood ngayon ay magbabala ka ganitong mag-print, huwag kang mahiya magtanong sa mga nagbi-business ng print. So sa akin ngayon may mga nagtatanong na din ng mga dati kong customer na naisipan din nilang business ng ganito. Physically, pumunta sila rito sa shop, nagtatanong sila, kuya, ano ba yung ginagamit mo ganito? Kuya, ano ba yung laminating film na ginagamit mo? At mas tinatanggap ng customer kaysa sa ganitong laminating film. Kuya, ano ba yung laminator o printer na ginagamit mo?
kung ano ba yung mga software na ginagamit mo sa PC para makapag-umpisa ka ng ganitong business. Pwede naman din tayong mag-YouTube, pero mas maganda kung magtatanong tayo sa ating mga kapwa nagpiprint din. Kaya magkano ba yung puhunan namin dito? Maliit lang guys, maliit lang din ang puhunan namin dito. Siguro, kung ang PC natin ay medyo high-end na, mamamahalan ka. Pero kung yung mga tama lang na mga pang business or meron kang laptop sa bahay, pwede na yun guys. Pwede na yun, gamitin. Ano? So, da-downloadan mo lang yon ng software na Adobe Photoshop, kahit yung mga CS3 o CS2 na mga Photoshop, ano, para hindi sobrang bigat. Kasi yung ginagamit ko ngayon, medyo nag-upgrade kasi ako ngayon ng PC. Ang ginagamit ko na ngayon, CS6 na Adobe Photoshop. So, CS2 okay din kasi medyo magaan lang yun. Na para sa mga laptop, sa mga low-end na mga PC, pwede na yun guys. Siguro, budgetin natin sa PC or sa desktop or laptop. Siguro mag-budget tayo ng 5,000 to 8,000 pesos. Pwede na yun guys, pwede na yun. Pasok na yun sa budget. O pasok na yun sa, okay na yun. Magagamit na natin yun sa business printing. Ano pa? Ang binili ko kasi noong una namin, ng misis ko, ay yung printer na meron ng Xerox. So yun guys, dun kami nag-umpisa, yung printer na meron ng Xerox. Banggitin ko na yung anong brand niya. Guys, ang brand niya, Epson L3110. So, yung mga Epson na L121, halos bago lang din sa amin yan ngayon kasi kinailangan na namin bumili ng mga Epson L121, yung mga walang Xerox. Kasi sobrang daming piniprint, yung picture, yung mga documents. Pang, ano kasi yan guys, pang maganda rin yan yung mga Epson L121 sa maramihang printing. So, yun pa, laminating machine. So yun nga guys, wait lang. Doon muna tayo sa printer. Ang printer ay nagre-range yan ng 6,000 to 7,000. No. So di ko lang nung nung budget namin yun Pero ngayon kasi napansin ko medyo tumaas yung mga price nung mga materyales, or nung mga machine. Ano ba? Yung L3110 is nakita ko ngayon nasa nasa 9K to 10K. So budgetan na natin ng 10K plus 8,000 na PC, meron tayong 18,000 na budget. PC at printer. Pwede na tayo mag-print nun guys. May Xerox na tayo nun. May print na tayo ng document. May print na rin tayo ng picture. So yan guys. Ano pa? So, halos lahat ng print, meron ka na nun. Ano po? Depende na lang, yung mga sticker. Siguro kung yung mga gamit mo ay pigment, mas maganda kung pigment na rin ang gamitin mo para makapag-print ka na rin ng mga picture na hindi kumukupas or matagal mag-fade. Pero, ang recommended ko kasi guys, so dahil sa nag-uumpisa ka pa lang, ay pwede na yung dye ink. Kasi yung printer natin na binili, pag brand nyo, meron niyang free na dye ink. So, yun. So, yun nga rin guys. Sa ink, syempre kailangan din natin kasi mga free na mga dye ink yan sa binili nating printer o bibili nating printer ay mauubos din niya kinalaunan. No, pagka nagano. Syempre, pagka ginamit mo yan, maglaan ka na para sa mga ink. Kasi ink talaga guys, mabilis maubos yan kapag ginagamit natin sa business. Ano pa? Laminating machine. So, nandun na tayo sa laminating machine. So, huwag kayong bibili nung binili na namin ng una, yung umpisa, yung malinipis na plastic lang yung cover niya. Bumili kayo guys nung mga bakal na yung cover niya. Ang meron nun yung Puyi brand, tapos Aquaf na brand. Yun. Mga heavy duty yun na mga laminating machine. So, yun, nagre-range yun ng mga 3,000 pesos. So, yun, 18,000 plus 3,000, meron na tayong 21,000 na budget. Meron na tayong print ng document, print ng picture, laminating o laminate na may aalok sa mga customer.
So yun guys, ano pa? So yun lang naman yung basic guys na gamit para sa printing o pagtatayo ng printing business. Doon na tayo sa ano, sa iba pang ginagamit like photo paper, mga papel na ginagamit natin. Syempre, mag-budget tayo dyan ng sabihin na natin 5,000 dahil sa nag-uumpisa ka lang naman, baka pa lang naman. So 21,000 plus 5,000, 26,000. 26,000 na yung ating nakukwenta, no? So yun, sa ano pa lang yun guys, mas advantage kung meron kang laptop na, no, makakatipid ka na ng 8,000. Yung laptop na ginagamit mo personal, pwede mong gamitin yan sa iyong pag-uumpisa ng iyong printing business. Dahil sa laptop lang din naman kami nag-umpisa, hindi naman kami agad nag-PC, no. Nung kumita na kami siguro, yun, bumili na kami ng PC. Yun pa ba? Yung pricing naman guys, i-depend nyo na lang din sa lugar at sa lugar na pipiliin nyo. So katulad nga namin ngayon, nangungupahan kami dito sa malapit na sa palengke at sa eskwelahan, sa school ng mga bata, estudyante, kasi sobrang dami niyan guys, di ba, pag nagpa-print, lalo na pag mga assignments, lalo na pagpasukan, name tags, yung mga dinidikit sa mga notebooks, mga pangalan ng mga bata. So yun, napakarami niyan guys kapag yung lugar na napili nyo na maayos. Pipili kayo ng lugar at syempre yung budget ninyo at yung mga materials na gagamitin ninyo at yung mga machine na gagamitin ninyo. So yun, ano pa ba? Yung kitaan, sa kitaan guys, it depends kung sa lugar, yun na nga, depende sa lugar yung kitaan dito sa printing business. Magtatayo ka ng printing business is nasa malayong lugar ka, hindi ka masyadong dinadaanan or hindi ka masyadong kita, o yun na nga, hindi ka masyadong nadadaanan ng mga tao, hindi makikilala yung business mo, yung printing business mo, hindi nila makikita yan. Siguro makikita lang yan mga kapitbahay mo, yung mga nakakilala sa'yo na nagbe-business ka ng gano'n. Ayun, mag-ano tayo guys, hanap tayo ng magandang lugar. Sa kitaan, kapag ang lugar mo katulad nito nasa palengke at malapit ka sa mga eskwelahan, siguro mababa na yung 1,000 pesos mo or sobrang baba na, sobrang hina na kapag naka 500 pesos ka lang sa loob ng isang araw. Pwede na yun guys, kasi nung kami ay nag-umpisa, ang kinikita lang namin talaga noon sa loob ng isang linggo na yun guys is 500 lang, no, mga regular day lang yun. Sa loob ng isang linggo 500, biruin mo yun, magkano lang sa isang araw. Sabagay kasi nag-uumpisa pa lang kami noon. Pero nakikita kami ng natuto kami kung paano gawin at yung mga technique kung paano gagawin, kung paano i-manage na maayos. So, hindi naman talaga totally kami ay professional sa paggaganitong business, no. Siguro na ano lang namin, nasa kinatagalan na rin. Mga ilang taon na rin kasi kami nagbi-business ng ganito. Nasanay na rin kami kung paano namin i-adjust yung mga pricing. So yun nga guys, sa nabanggit kong pricing, dahil sa kasama rin naman sa i-discuss natin, yung pricing natin guys, depende nga yun sa lugar at sa budget mo o budget na inilabas mo sa yung puhunan mo dun sa materyales. Paano mo i-budget yan? Syempre yung kuryente, yung ink, syempre nagpiprint ka, yung labor fee. Sa labor fee, siguro tansyahan na lang kung magkano. Tapos kung ano yung materials na ginamit natin. Yung mga materials, marami naman yan. Mai-search natin yan sa YouTube kung ano yung mga dapat ginagamit na mga photo papers. Mas magandang gamitin na photo papers sa magpiprinting. So, i-discuss natin yan sa ibang video natin kung ano yung mga ginagamit namin, mga photo paper, laminating film, ano pa, yung papel, kung gaano kakapal na papel ang applicable lang sa mga printer para hindi agad masira. I-discuss natin yan sa ibang video natin guys. So yun guys, yung pricing, it depends kasi sa amin dito sa palengke,
katulad ng ID size na wait lang, hanap ako ng sample. So ganito guys, halimbawa yung ganitong PhilHealth ID, medyo malaki siya, no? Kasi nung kami ay nagpapa-laminate sa labas sa bayan bandang San Jose, ay umabot to ng 25 pesos isang ganito. Pero kami, ang pricing namin dito, dahil sa marami naman ditong tao, at syempre dikit-dikit din dito yung mga printing, 15 pesos lang. 15 pesos lang dito. Siguro mas lumaki-laki dito ng konti, 20 pesos. At hindi kami na bumababa nun, minimum na namin yung nagmi-minimum na kami sa 15 pesos kasi lugi na tayo kung magte 10 or 5 pesos ka na laminate. Wala naman ganun. Lugi ka na nun guys kapag ka na ganun. Ibigay mo na lang kaysa malugi ka. Ano pa? Sa print ng mga document, nagre-range kami niyan sa kung mga black and white lang naman, nasa 3 5 pesos o 3 pesos. Kapag ka-colored naman, 8 hanggang 10 piso. Pag full colored na yon at punong-puno na ng kulay yung bond paper. So yun So mag-adjust ka rin kung A4 or long. Mag-add ka na lang ng piso or 2 or 3. Ano pa? Sa mga print naman ng picture, may mga package kami na 25 pesos lang, 35 pesos. Ang 25 pesos yung 1x1, 2x2. Magkakabukod yun. At wag kayo guys papayag kapag sinabi ni customer na halimbawa, pwede po bang isang piraso lang? What? Isang piraso? Pwede siguro kung halimbawa kilala mo or kamag-anak mo naman yung magpapaprint. Pero siguro kung halimbawa ay nagmamadali sobra, i-price mo yung price mo na dun sa nakapackage at isang piraso yung i-print mo, pwede na yun. Kung papayag siya. Pero kasi kami guys, hindi kami papayag na isang piraso lang ipiniprint. Ang sinasabi namin ay pag napiprint po kasi kami, package. Kaya hindi po pwedeng isang piraso lang. So yun guys. Ano pa? Sa pag-laminate, yun nga yung laminate namin, nagre-range sa 15 pesos yung minimum. At yung pinakang malaki naman, kasi ang maximum lang naman natin yan, mga nilalaminate natin ay long hanggang long. Siguro ang long namin ay 70 pesos. 70 pesos yung laminate lang yun guys ha. Depende kung mag-a-add kami doon kapag kasamin pa galing yung print. Depende pa yun guys. Mag-a-additional pa tayo na mag-a-additional. Ano pa? So yun, yun lang naman din halos yung mga pricing, yung mga basic na pricing natin. So yun, medyo mahaba na tong video na to guys, kaya puputulin na natin dito. So maraming salamat, at kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my channel, Rems TV. Marami akong itinuturo or tips dito na sinishare about sa printing business. So hindi ako professional or eksperto sa ganitong larangan guys. So yung sa akin lang, sinishare ko lang kung ano yung aking experience dito sa pagpiprint. So yun guys, pa-like na lang, pa-share na lang sa mga kilala nyo. At kung ikaw na gusto mong mag-business, magsimula ng ganitong business, simulan mo na guys. Kasi hindi ka naman malulugi kung aayusin mo lang at susundin mo lang yung mga step by step na tinuro ko sa'yo. So yun, sa pagbabudget naman guys, maging strict tayo sa pagbabudget kapag tayo nag-printing business. Kasi mawawala yung printing business mo kapag yung budget na ginagamit mo sa printing, ginagamit mo sa ibang bagay. Ibukod mo yung sa ibang bagay, ibukod mo yung sa printing. So ganun yung ginagawa o tinuro sa akin ng asawa ko. Pakagaling niya kasing manage ng pera. Sa kanya ako natuto kung paano higpit, o hindi naman sobrang higpit sa pera, tamang manage lang sa pera, para mapaikot natin na mapaikot yung business natin. So, kailangan magtulungan lang tayo. Kung ikaw naman mag-isa ka lang, hanap ka na mag-a-advise kung paano mapapaikot na maayos yung pera
na gagamitin natin sa ating mga business. So hanggang dito na lang, sobrang haba na ng video na to. Maraming salamat sa iyo at kita na lang tayo sa susunod na video.